Welcome back. You're watching my channel Jin Sinise. Please don't forget to subscribe and click the bell button for more update. Thank you very much. Let's go. Ayun, what's up guys? Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap. At gusto ko lang pong i-promote si Jin Sinisa, isa po sa Kalingap Reactors. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Malamig yung tubig, ano? Anong lugar na to? Anong bayan to? Kuya. Tawag na. Huwag ko lang. Ayop ka muna! Ayop ka! Napagamot niyo na. Kami kay Tiya kasi may mga ano, may nakapagsabi na ano daw na bumalik daw yung sakit. Ha? Bumalik daw yung sakit, ewan ko kung ano yung ginagawa. So ngayon lang, ilang araw pa lang tayo din nakapunta dito. Ha? Mga mag-isang linggo pa lang, ano? Kasi pumunta tayo dito nung nag-prank tayo eh. Sakit pa lang pa ako. Usapin natin yung ano, Kipag, si Ate Virgie. Kasi siya yung siya yung nagsabi daw na bumalik yata yung sakit ng tiya. Tingnan natin, kausapin natin si Ate Virgie. Kung si Tiya, kung ano bang masasabi niya. Sana hindi naman ano, kasi hindi naman natin napabayaan sa gamot. May mga gamot naman siya. May gap na ang samahan kung babalik pa. Sa tingin ko hindi naman po, wala naman pong gap kasi okay naman po yung ano eh. Okay naman po yung usapan namin. Kaya yung nga pinasasabi ko na kapag maayos yung usapan ng pag-alis, anytime pwede kang bumalik, eh maayos din yung pag-welcome sa'yo, di ba? Basta maayos pong pag-alis kasi nagkwentuhan po kami nila lolo at lola bago siya umalis. You know, ang dami namin na pag-usapan. Kaya ako, para sa akin ako wala akong sama ng loob. And sa tingin ko naman sila rin naman. Kaya yun nga po yung yung kahalagahan ng communication, di ba? Na especially sa mga ganyang bagay, mga ganyang desisyon sa buhay, kailangan niyang pag-usapan talaga. So para sa akin kung babalik si Erica, wala pong gap na mangyayari kasi maayos po yung yung pag-usap. Sorry pero na-appreciate ko this time si Rachel. Her support is really the act of utang na loob. Ano mangyayari kay Erica, I don't think her reason is enough, medyo mababaw. Sa akin naman po, dun sa kay Erica naman, siguro mas magtatampo ako kung tapos na po yung pabahay natin sa kanila, di ba? Pero nakakapagtaka kasi hindi pa po sila napapabahayan. So which means, di nila inisip yung material na bagay. Kaya hindi naman siya ganun kabigat, kumbaga. Kasi doon naman sa pag-vlog natin, nakinabang din naman tayo doon, nagkaroon tayo ng views. Eh, natulungan din naman natin siya, no? Maraming sponsors, nagkaroon siya ng bangka, lupa, etc. Pag-aral. And kumbaga hindi nila hinintay na matapos muna yung bahay bago humiwalay sa atin. So para sa akin walang kumbaga ano lang siya, parehas naman nag-benefits. Kaya hindi natin pwedeng i-bash si Erica doon, di ba? May dahilan lang po. Yung tama nga po kayo, may dahilan lang talaga yun. May dahilan lang talaga siya. So hindi natin siya kailangan naman sasabihin na lang niya kung gusto niya sabihin eh. Diba? Pero ang sinabi nila sa akin, yung rason talaga, yung kanyang pag-aaral. Na gusto makapag-focus. Dapat bago siya nag-back out, nagpa-vlog at nagpaalam siya sa mga viewers niya para wala maraming tanong. Try po natin pakausap kay Edo kung papaya. Ano? Kung papaya. Yes, hindi sila materialistic. O, diba? Yun, napansin niyo rin po. Iba talaga kayo Rob and humble pa rin kahit ilang taon ka na sa pag-charity, di ka nagbabago. Ano po? Ano pa rin po tayo, dati pa rin. Dati pa rin naman po tayo. Wala naman. Kumbaga, lahat naman yan ay nagmula sa ating Diyos. So wala tayong dapat ipagmayabang. Anytime pwede niyang kunin yan. Siguro nagtampo sila kasi natanggalan ng pabayan. Ay, tingin ko hindi naman po. Masyadong mababaw pong dahilan yun. Kasi kung kailan sila na po yung next, di ba? Sila na po yung next eh. Alam po nila yun. Hindi po yun yung rason. May pa po yan. Ano talaga siya? Kumbaga, kakaiba.
mapapaisip ka talaga. Kaya siguro maraming din nakatulong. Bakit? Kasi ako nagulat eh. Lahat kami nagulat. And nalungkot syempre. Part na ng natin yung kalingap. Good vibes, bonding, diba? Nandun lahat eh, pati mga viewers natin, tutuwa. So, ayun. So, paano ko hirap yung contract ni Erica sa ELM? Actually, yung contract ay effective October 1, ipirmahan niya ni Boss Abs, ano? So, nag-back out si Erica, ano pa, ilang araw pa bago mag-October 1, ano, bago mag-October 2. So, ayun, sinabi ko kay Boss Alvin na, kasi bago pa pirmahan ni Boss Abs, ay pinalis, di ko namin nasama yung papel niya. At alam mo naman si Boss Alvin, ano yan, agreement naman talaga yan. Kumbaga, di yan, sabi namin na pag pirma mo kontrata, dapat sabihin mo sila lahat ng sabihin nila susundin. Hindi po, agreement po yan. Kung pwede ka, baga, sa gitna kayo. Patuloy ba ko si Erica ay umalis sa kanina po. Kasi pamilya niya ang gusto. Yan rin po ang ano ko, yan rin po yung ano ko. Nararamdaman ko. Pero di naman request. Sumusunod lang si Erica. Pero si Erica, gusto niya sa kanila. Kaso, hindi natin ginagawa yung iba. Ano na lang po siya? Supervise ni Erica tahimik. Gusto niya peace of mind. Ayun. That's all for now. Until next time. Thanks for watching. And don't forget to like, subscribe,